Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Magandang umaga Pilipinas, kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora Mismo ngayong araw na ito. Magsama-sama tayo. Martes na naman po, petsa 12 na ng Agosto. Ang inyong likod si Rosario Mistoso, regular na kasama every Monday to Friday 8 to 9 para sa programang Issue Ora Mismo. Live tayong napapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at napapanood din tayo sa YouTube channel. Follow lang po. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, General Torre nag-courtesy visit kay Senator Raffy Tulfo. Dalawang barko ng China nagsalpukan. Mga barko ng Pinas sa West Philippine Sea di aatras ayon kay Pangulong Marcos. At Solon, pinuna madalas na travel ni VP Sara. At narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Pangulong Marcos, 15 contractors nakupo flood control projects. Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 15 nangungunang kontraktor na may pinakamaraming flood control projects sa bansa. Sa press conference sa Malacanang, ibinunyag ng Pangulo na 20% o nasa 100 billion pesos ng 545 bilyong budget ngayong taon para sa flood control projects ay napunta lang sa naturang 15 contractors. Ito ay sa kabila na 2,409 ang kwalipikadong bidder para sa mga nasabing proyekto. Kabilang sa 15 kontratista ang Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, Hightone Construction and Development Incorporated, 888 Construction and Development Corporation, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LR Tigki Builders Incorporated, at Road Edge Trading and Development Services. Ang 5 naman sa top 15 contractor ay halos may proyekto sa bawat rehiyon sa bansa, kabilang ang Legacy Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB at Road Edge Trading Corporation. Nangunguna ang Bulacan sa top 10 provinces sa flood control projects na may 668,000, sinundan ng Cebu, 414,000, Isabela. Nanguna ang Bulacan sa top 10 provinces sa flood control projects na may 668, sinundan ng Cebu, 414, Isabela, 341, Pangasinan, 313, Pampanga, 292, Albay, 273, Leyte, 262, Tarlac, 258, Camarines Sur, 252, at Ilocos Norte na 224. Iprinisinta din ni Marcos ang 10 nangungunang lalawigan na binabaha: Pampanga, Nueva Ecija,
Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte. Pinunari ng Pangulo na mayroong 6,021 proyekto na nagkakahalaga ng 350 bilyon ang hindi nakasaad kung anong klase ng flood control projects, habang mayroon din iba ang lokasyon, subalit mayroong eksaktong katulad na contract cost. Inilabas din ng Presidente ang listahan ng regions na may maraming proyekto at mataas na paggastos. Ito ang National Capital Regions, 1,058 projects na nagkakahalaga ng 52.57 bilyong pesos. Region 3, 1,617 projects or 98.1 billion pesos. At Bicol Region o Region 5 na merong 866 projects at 49.61 bilyong pesos. Pinaimbestigahan na din ng Pangulo ang 50 flood control projects na iisa lang ang natukoy na kontraktor at magkakatulad ang halaga ng kontrata na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kinuwestiyon din ng Pangulo ang hindi tugmang dami ng mga proyekto sa mga lugar na hindi naman madalas bahain kumpara sa mga kaunting proyekto sa mga lugar na madalas bahain, kaya aalamin mabuti kung bakit nangyari ito. General Torre nag-courtesy visit kay Senator Raffy Tulfo. Nag-courtesy visit sa tanggapan ni Senator Idol Raffy Tulfo sa Senado si PNP Chief General Nicanor Torre III kasama ang ilang pulis officials. Sa pulong, tinalakay ni Senator Tulfo ang pag-uubliga sa lahat ng operatiba ng PNP na magsuot ng kani-kanilang body-worn camera sa bawat operasyon para maiwasan ang pagtamper sa ebidensya. Iminungkahi rin niya ang pag-invest sa Artificial Intelligence or AI-enabled cameras para mas mabilis na makilala at maaresto ang wanted criminals. Kinumusta rin ni Tulfo ang 911 emergency hotline na tinatawagan ng publiko sa oras ng sakuna, krimen o anumang emergency at hinikayat ni Torres si Tulfo na subukang tawagan ang nasabing numero. Iminungkahi rin ni Senator Idol na dagdagan nila ang mga taong sumasagot sa hotline at sinabi rin ni General Torre na kasalukuyan na nilang pinoproseso ang karagdagang 10 bagong operators. Binigyang din ni Tulfo ang kahalagahan ng sapat na training para sa mga call responders upang maayos na ma-handle ang critical situations habang hinihintay ang pagdating ng tulong. Na ayon kay Torre ay inaasahang darating sa loob ng 5 minuto. Dalawang barko ng China nagsalpukan. Nagkabanggaan ang dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc matapos na habulin at bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Nauna rito bilang tugon sa presensya ng 35 fishing vessels sa Baho de Masinloc, idineploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa sa BRP Suluan kasama ang MB Pamamalakayan nitong Lunes ng umaga upang isagawa ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda or KBBM initiative. Sa kasagsagan ng operasyon, nakaranas umano ang mga barko ng Pilipinas at ang mga mangingisdang Pinoy ng hazardous maneuvers at blocking actions mula sa ilang barkong nasa naturang bisinindad nila. Ang PCG, isa sa mga barko ng Pilipinas, ay binomba ng tubig ng mga Chinese vessels, ngunit nagawa nitong makaiwas. Sa isa pang related incident, nagkabanggaan ng China Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy Ship 164, may 10.5 nautical miles sa silangan ng Baho de Masinloc. Anito ang CCG 3104 na humahabol sa BRP Suluan ay nagsagawa ng mapanganib na pagmaniobra mula sa starboard quarter ng barko ng PCG na nagresulta sa pagbangga nito sa PLA Navy warship.
Hindi naman nagdalawang isip ang PCG na tulungan ang mga nasugatang tripulanteng Chinese. Ligtas din umano na eskorta ng PCG ang mga mangingisdang Pinoy sa isang ligtas na lokasyon kung saan sila pinagkakalooban ngayon ng kinakailang langis at tubig. Mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea di aatras ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mananatili pa rin ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea or WPS. Ito ay matapos magbangga ng China Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy Ship 164 sa layong 10.5 nautical miles sa Baho de Masinloc dahil sa paghahabol sa mga barko ng Pilipinas. Giit ng Pangulo sa press briefing ng Malacanang, hindi aatras ang gobyerno ng Pilipinas sa laban dahil matatapang ang mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, walang uniform personnel ang may gusto ng gulo o gyera, kaya sa ngayon ay patuloy lang nilang didepensahan ang soberenya ng bansa sa kabila ng pagtutol ng iba at itutuloy ito katulad ng mga nakagawian nitong nakalipas na 3 taon. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Solon pinuna madalas na travel ni VP Sara. At sa detalye, pinuna ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tino ang madalas na pagbiyahe sa ibang bansa ni Vice President Sara Duterte na nakaapekto umano sa kanyang performance. Binigyang din ni Tonyo na bilang isang halal na Vice Presidente ay hindi dapat kaligtaan ni VP Sara ang tungkulin nito sa bayan bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Simula Marso ay pabalik-balik na si VP Sara sa The Hague, Netherlands upang bisitahin ang kaniyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nililitis ng International Criminal Court or ICC. Puna pa ng Solon na sa halip ipaliwanag ang paggamit sa 612.5 milyong pesos confidential funds ay umiwas dito si VP Sara na panay ang biyahe abroad kabilang ang pagdalo sa mga events ng kaniyang mga supporters. Yan po ang kabuuan ng ating balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo niyo yung likod makalis ang ilang paalala. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang 3 special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros.
expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent, youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust.
Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ayan, umaapaw ngayon. Habang mainit, umaapaw, bumabaha naman ang mga flood control projects. Ayan, nagkakaalaman na sino ang mga nakayari at yayari pa ng mga flood control projects. Pinangalanan na ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, ang top 15 na mga kontraktor. Diba? Top 15 na mga kontraktor na kung saan sabi nila nanginabang ng grabe na mga out of ano-ano, ang laki ng sabi nila 15 lang 15 lang ang pinangalanan na na ang top 15 na kontraktor, samantalang ayon sa ulat nasa 2,409 ang kwalipikadong mga bidder. 2,409, tapos ang nasa list 15 lang yung sabi nga nila many are calling, chosen are few. Out of 2,409, ang biniyayaan lang is 15. Na paano tayo? Out of 2,409, ayan, 2,409, 2,400, tama, 2,409. 2,409, ang biniyayaan lang ay 15 na kontraktor. 15 kontraktor ang biniyayaan. With the most flood control projects. At saka, out of 15, tatlo dito ang alam natin sa Bicol region. Or isa sa Sorsogon, itong Centerways, at yung Sunwest Incorporated at Highton Construction and Development Corporation, pag-aari ng mga ko dyan sa Albay. Maliwanag pa sa sikat ng buwan. Wag ng araw, buwan na lang, kasi magandang sikat ng buwan pag madilim, natatago ang mga projects. Out of 15, 5 dito, yung 5 kontraktor, halos merong project sa
buong Pilipinas o nationwide. Walang ya, talagang ano na to eh. Sabi nila, wag mo nang kutsarain. Chopstick na lang. Kasi pag chinopstick mo, mas marami. Bakit? Pag nagcha-chopstick ka kasi, hindi alam ng iba, pati yung yung mangko, nandito yan, ginaganyan na lang, ang bilis. Di ba? Wag nyo nang kutsarain, i-chopstick na lang. Out of 15, may project pa dito, ang 5, nationwide. Ito yung may mga project na 5. Yung Legacy Construction Corporation, yung nangunguna. Tapos yung pangalawa, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pangalawa yan. Yung pangatlo, St. Timothy Construction Corporation. Diba? Nalaktawan yung QM Builders. Nagpanglima, yung EGB. Pang-apat yung EGB Construction Corporation. At yung pang-5, yung number 15, yung Road Age Trading and Development Services. Ito yung top 5 na may mga project sa buong Pilipinas. Mga flood controls mga flood control projects sa buong Pilipinas. 'Di ba? Biruin mo 'yan. Out of 2,409 na contractor, 5 lang yung mapalad or 15 yung mapalad, pero yung pinakamapalad yung 5. Kaya sasabihin natin, grabe ang korupsyon ngayon sa panahon ni PBBM. Samantalang kung iisipin natin, kung involved dito si PBBM, ang tanong, bakit isisiwalat niya ito? Ibig sabihin ng ating mahal na Pangulo, hindi nagtotolerate sa ganitong gawain. Kasi kung kasama siya dito, grabe naman na niya pa ito, isiwalat. Hindi niya ito isisiwalat kung involved siya dito. Ibig sabihin niyan, walang kinalaman dito ang Pangulo sa top 15 na ito. Dito na lamang sa Sorsogon, ang nangunguna ang Centerways. Yung sinasabi natin, lahat doon ng project dito, halos inubos na ng Arimar. Bakit wala dito sa top 15? Kayo naman ang lilikot ng isip nyo. Yung sinasabi ninyo na yung Arimar, halos kaliwat kanan may projects. Bakit wala dito? Diba? Sabagay, ito yung sinasabi na flood control projects. Diba? Hindi naman ito mga road concreting. Hindi naman ito mga yung open road o pagbukas ng bagong daan. Diba? Flood control projects, top 15. Kaya sasabihin nyo, bakit wala ang Arimar? Sasabihin ni Governor Boboy, bakit? Wala naman akong project na flood control. Puro lang ako sa kalsada. Mga road opening. Ganyan. Diba? Kaya nandito sa atin, yung nasa number 7 ang Centerways Construction and Development Incorporated. Ito yung kontraktor ng ginagawang tulay dyan sa Himaluto at meron pang flood control sa parting Barayong and Himaluto. Itong Centerways. At alam natin na ito ay pag-aari ni Mr. Chino Lubiano, ang kapatid ng mayor ng Lungsol na si Mayor Chuck Lubiano. At dati raw itong anak daw ito ng dating DPWH regional director. So sa usaping ito mga kaibigan,
saan napunta yung 2,300 plus na kontraktor? Dahil according to BBM, qualified naman itong mga ito. Bakit hindi man lang naambunan ito? Diba? At ito pa ang nakakairita. Ang Centerways, may kasalukuyan pang nakabinbin na kontrobersiya dyan sa Albay na kung saan yung ginawa raw na dike bumigay. Diba? So, parang ang hirap isipin kung iisipin nyo. Pero sabi nga, kung wala kayong pakialam sa pera ng bayan, wag nyo nang isipin para hindi na sumakit ang ulo nyo. Ganyan po kalala ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ito nga ang sinasabi natin na hindi tayo naniniwala na ang Pangulong BBM involved dito. Dahil siya mismo ang nagsiwalat. Itong top 15 na kontraktor ng flood control projects. Siya mismo ang nagsiwalat ng anomalyang ito. Itong mga flood control projects. Di ko naman po masabi, sorry sa word na anomalya, Pero parang ito yung i-correct natin, yung kagila-gilalas na pangyayari. At lumabas pa dito na si Mr. Chino Lubiano ang isa sa donor ni Senate President Chis Escudero nang tumakbo ito bilang senador dahil nandun sa sa bang tawag doon? Yung sinusubmit sa COMELEC, yung SOSI. Diba? Yung expenditure niya, isa sa nakalagay si Centerways na donor ng ginastos niya sa pagtakbo niya bilang senador last 2022 election. Kung titingnan natin mga kaibigan, sabi nga, syempre kailangan mag-submit ng SOSI mo every after election. Kung ang Centerways nga naman ang nakalagay doon, sa palagay natin wala namang mali doon Wala namang mali. Nataon na yun ang nagbigay ng donasyon sa pagtakbo ni Senate President Chis Escudero last 2022. Kaya lang, wag nyo nang paglaruan ang inyong imahinasyon, ang mga imahinasyon ninyo. Wag nyo nang paglaruan para hindi kayo mamroblema. Dito naman sa Albay, nakita natin na itong number 8 and 9, ang SunWest Incorporated, pag-aari daw po ito ni AKB Party List Congressman Saldico. Yung isa naman, pag-aari yata ng kapatid niya si Christopher Co, itong High Tone Construction and Development Corporation. Di ba? So, paano tayo makakaasa na yung batas na isinusulong ni Senate President Chis Escudero na up to the 4th degree, bawal ang kamag-anak na pumasok or mangontrata sa national government. Kung mismo ang nakaupo, siya ang nagmamay-ari ng construction firm. Mabuti na lamang siguro si Mr. Chino Lubiano. Hindi yan kaano-ano ni Senate President Chis Escudero. Contractor lang talaga yan. Pero walang dugong nananalaytay dyan sa between Senator Chis and Mr. Chino Lubiano. Sa mga Lubiano. Walang dugong nananalaytay. Kaya pasok yun. Pero yung pinag-uusapan natin ng mga kontratista na, yung mga, sabi nga,
Politiko, pinasok ang politika para mangontrata. Yun lang. Ano ang gagawin ng ating Pangulo? Pagka ganito na ang usapin, na politiko na politika para makakuha ng kontrata. Okay na sana kung ikaw kontratista, pumasok ka sa politika. Dahil sasabihin, dati ng mayaman yan. Kontraktor yan eh. Pero, yung may kilala tayo dito, barangay captain, pumasok sa politika. Politika na pala yung barangay captain. Umakyat sa higher position, nag-board member. Ngayon, kontratista. Meron tayo diyang kilala. Nag-board member, yung anak nag-counselor, pati yung magulang nag-board member. Then, kontratista. Sino ang maituturo ninyo dito sa Sorsogon na politiko na hindi nangungontrata, walang kontrata, hindi kontraktor, sa madaling salita? Sige nga, i-chat nyo nga kung sino. Yung kilala nyo na politiko na hindi naman pumasok sa pagiging politiko, pero never siyang pumasok bilang kontratista. Aber, sad to say mga kaibigan, ito yung sinasabi natin na masakit isipin bilang isang botante. Ang isang botante, ang isang politiko, pagka nanalo, sigurado, mag-iisip yan kung paano niya mababawi yung ginastos niya nung eleksyon. Kaya dito natin masasabi na parang ang eleksyon, pag pumasok ang politiko pala, investment. Pag-invest pala yun, dapat pagdating sa politika, nag-i-invest ka na. I-invest mo na yun para para pagdating ng oras, meron ka ng paghuhugutan ng ginastos mo. Dapat may project ka, dapat malapit ka, dapat wag kang kukontra sa administrasyon. Kung gusto mong mabahiran ng sabi nga ng mantika. Dito pa, meron pang post dito sa na grabe din ito. 30 million ang nakalagay dito na na dinonate ng Centerways sa pagkandidato ulit ni Senator Chis Escudero last 2022. Sa pagkakapanalo niya, yun, ang laki din ng gastos, pero itong Centerways sa pinakamalaking naibigay sa pagkandidato ni Senator Chis Escudero. Sa atin, yun nga ang sinasabi natin dito. Kung gumastos ka ng more or less 50 million, yung isang councilor lang yan or sabihin pa nating mayor, 50 million ang ginastos mo, paano mo ito babawiin? Kung 50 million lang, kung 50 million ang ginastos mo, let's say meron kang sahod na 200,000 sa loob ng isang buwan.
i-times mo ito sa 36 sa loob ng 3 taon. Meron ka lang 7,200,000 na kikitain. Sa 200,000 yan. Di ba? I-minus mo yung 50 million. Saan mo kukunin yung 42,800,000 na nagastos mo sa eleksyon? Realidad, mga kaibigan, ha? Realidad lang yan. Gumastos ka ng sa mayor ito or sa governor, sabihin pa natin si governor at mayor, gumastos kayo ng 50 million sa pagkandidato ninyo. At eto na, nanalo kayo. Magkano ang sweldo ng governor or mayor? Let's say 200,000 isang buwan. Sa loob ng 3 taon, meron kang 7,200,000 na sweldo. Alangan na hindi ka kain ng pamilya mo. Alangan namang hindi mo patitikimin sa aircon na kwarto ang pamilya mo. Siyempre, gagastos ka sa kwarto, sa electricity, sa pagkain. Kaya hindi mo mai-intact yung 7 million mo na hindi ka gagastos. Ngayon, sa ginastos mong 50 million, yung babawiin mo, 48 million. Dahil para ang sineldo mo lang is 7.2 million. Ngayon, may natira kang 48.2 o 7.8, tama. May natira kang 48 million. Ang tanong dito ngayon, saan mo kukunin yun? Di ba? Saan mo kukunin yun? Yung ganun kalaki. Saan mo kukunin yun para mabawi mo? Para pagdating ng araw, may gagastusin ka na naman. A total of 42,800,000 yung babawiin mo. Realidad ito, mga kaibigan. Dahil wala naman tayo sa Pasay City o sa Pasig City. Wala tayo sa Baguio City na masasabi natin hindi mo na madala sa pera yung mga botante doon. Hindi mo na madala sa pera na bibilhin mo ang kanilang boto. Kumbaga, napatunayan na ito ng Pasig City sa pamumuno ni Mayor Vico Sotto. Napatunayan na ito. Kaya nga ngayon, may i-construct na worth 9 billion na City Hall building. At walang kinuha sa national government. Hindi ito ni-loan, hindi ito kinuha sa IRA. Ito ay ipon ng Pasig City government. Simula nang maupo si Mayor Vico Sotto last 2018 election. 6 years pa lang. 6 years nakaipon ng ganito kalaki. Kasi ngayon nagsisimula pa lang si Mayor Vico Sotto sa kanyang 3rd term. Kaya yung sinasabi nating realidad, yung laganap or sabi nga natin nakakatakot na korupsyon, nakakatakot na bilihan ng boto
tuwing eleksyon. Ang saya natin dahil nakakuha tayo ng 1,000, 1,500 sa mga kandidato. Ngayon, ito na yung usapin. Paano natin ito babawiin? Siyempre, kailangan mong magpa-good vibes sa mayor, sa congressman, sa gobernador. Kailangan magpa-good vibes. Huwag kang kukontra sa mga usapin dyan. Lalo na kayong mga kagawad. Huwag kayong kukontra sa mga isusulong na ordinansa. Huwag na kayong mag-question. Ang gawin nyo na lang, mag-rocking chair na lang kayo habang nagsisession. Tapos, motion to adjourn. Ganun na lang ang dapat nyong gawin. Mahirap kasi pagka kayo ay yung sumausaw pa. Tsak hindi kayo mabibiyayaan. Hindi kayo mabibiyayaan at hindi rin kayo maaambunan. Diba? Walang biyayang darating. At walang himala. Yun ang masaklap na pangyayari. Walang himalang mangyayari at wala ring pag-asa na mabawi mo ang ginastos mo kung hindi ka sasayaw sa tugtog. Kung hindi ka magpapatianod sa rumaragasang project na flood control. Ay nako, Pilipinas kong mahal, kailan ka ba mumura? Ang gusto natin ay magmura ang bilihin, huwag magmura ang bibili ng bilihin. Huwag magmura, kundi ang hanap natin ay magmura. Ano na tayo? Dito lamang sa ating mga barangay. Ngayon yata pipirmahan ng ating Pangulo ang postponement ng eleksyon. Yung hinahanap natin dito nga sana mag-eleksyon na. Mag-eleksyon na, wag nang i-postpone yan. Kasi tinitingnan natin, ganun din lang naman eh. Karamihan ng mga kapitan, mga kagawad, ini-endorso din ng mayor. So ba't pagtatagalin pa? Karamihan ini-endorso rin ng mga tataas na politiko. At ito namang nasa baba, Diyos ko, nag-uunahan ay i-endorso sila. Diyan lang sa isang bayan, sa 2nd District. Sobra na nga ang linyada. Ilan bang kagawad ng 7 o 8 ng barangay? 7? O 7. Meron nga dyan 9 na raw. Diyos ko, 9 na raw yung dala ng kapitan. Meron naman dyan, ito na yung pinag-aawayan ng ng pamilya. Dahil lahat gusto, lahat naghahangad na makapwesto. Kaya yung magkapatid nag-away na. Ako na muna ang magkakapitan. Sabi naman ng isa, akong incumbent. At least nga niya, ikaw nakatikim na, ako hindi pa. Nakatikim ng nakatikim ng pakimkim. Yan ang tanong natin, nakatikim ng pakimkim? Wag ganun, sabi nila. Yun na. Yung isa namang pamilya, hanggang ngayon hindi nagkikibuan. Dahil yung last election, iba yung sinuportahan na mayor, iba yung sinuportahan na gobernador. Kaya ang dating hanggang ngayon, yun na. Hindi nagkikibuan. Dahil yan sa politika.
sa politika na pag nagpadala ka, yari ka. Happy watching nga pala kay Alexander Castillo, kay Joseph Hill Escalante, kay Apad Dialagdon. Sir Apad, good morning. Sa aking kapatid dyan sa Angono Medics, all the way from Binangonan, Rizal, si Renario Amistoso kasamang kanyang Julali na si paring Jericho. Ang kanyang may bahay na si Joe, nasa Dubai, good morning sa'yo. Kung ano man dyan, good morning, good afternoon, good noon, lahat na, basta good. Sa kanyang anak si Ian at si Angelo. At sa may bahay ni Angelo, magandang umaga rin. Magandang umaga rin sa ating walang sawang nag-sponsor ang Angel Resort all the way from Binavista, Gubat, Sorsogon. Owned and managed by Ma'am Carmen De Llosa and ang kanyang hubby na si Sir Darrell. Happy watching din sa kay Ma'am Rose Orchids. Advance happy birthday. Yan, salamat po sa ating mga sponsor. Dahil sa inyo, buhay pa rin kami. Ayan, mga kaibigan, inabot tayo ng oras ng pamaalam sa programang Isyu Ora mismo. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, sa technical side, si Papa Harold, si Papa Bern, kasama rin si Mama Eva at si Mama Carol. Nandyan din si ang aming anong tawag doon? Ang aming consultant, si Rokba. Ayan. Sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong likod si Rosario Mistoso, magbabalik bukas with Cap Arles Sanaban sa programang Fight Sana. Magandang umaga po. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.